ka ng kape. Sige. Ayan. Saka sa amin ni Pastor Dennis, nakakape na kami rito. Sige, let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito na may pagpapatuloy namin itong aming lesson regarding evangelism. Gamitin mo, Lord, ang aming lesson na magkaroon kami ng mga bagong ideya, Lord, kung paano namin magagawa itong huling habilin mo sa amin to go into the world and reach sino man, oh Lord. Pag-pray namin, Lord, na mangusap ka sa amin, magbigay ka ng mga ideas, and bless mo ang bawat isa sa amin, pati yung mga manunood sa recorded video, i-bless mo rin. And dinadagdag na rin namin, Lord, ang pinag-uusapan namin kanina, Lord, na yung room para sa anniversary. We pray, Lord, na magbigay ka ng aakma, Lord, sa pangangailangan namin na yun. Lord, i-bless mo ang the Holy Spirit to be our teacher tonight. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Ate Marie, tag-greet ka. Nandito na tayo sa session 6 ng tayo na signal. Ayan, meron na. Noong Old Testament, pinag-aaralan natin yung approach nila noon, and then sa New Testament. Nung nakaraang meeting, session natin, pinag-aralan natin yung centripetal. Paano natin ma-design na yung mga services natin, how can we attract people? How can we attract people? And very practical yung mga pinag-uusapan natin noon. And dito naman sa centrifugal, how can we equip people na maging evangelist sila when they go out? And when we say evangelist, ayan, pumapasok sa isip natin yung conventional na evangelism na nag-house to house, one by one. Pero titingnan natin, pag-aaralan natin, pag-iisipan natin kung paano ginagawa ito, and i-inculturize rin natin, tapat rin natin sa ating kultura. Bale, ang big idea ng ating topic ngayong gabi, ito yung one, paano na itong evangelism, hindi siya mag-flow bilang obligation, kundi parang maging natural lang na overflow ng church. So sabi nga natin na sa loob ng church, parang yung kabutihan ng Panginoon, realizing the goodness of God, and then paglabas natin sa church, overflow lang yun, overflow. So ayan, paano na yung kabutihan ng Panginoon na nai-experience natin, hindi natin mapigilan na maibahagi rin sa iba. So parang natural lang na overflow. Yun yung pinag-iisipan natin. Kasi minsan, sa evangelism, parang iniisip natin na duty kung minsan. May mga di ba alam niyo naman sa Ilocano, alam natin yung kantang Di mula imbaga kanya mumet po ka inal daw masabsabat na ang mumet po ka di mula imbaga kanya kinonsensyaan. So okay naman yung intention noon during those times, 1970s, 1980s, it worked. Yung mobilization ng church na sa pamamagitan ng mga yon, namomotivate yung church na ay oo nga, bakit hindi ko sabihin, bakit hindi ko sinishare sa kumari ko, parang sa kumpare ko, parang ganun. Kaso yun nga, nagiging guilt motivation na, lalo na pag ikaw introvert ka. Walang problema sa extrovert. Kahit hindi mo nga kinakausap, nagsasalita. parang ganon. Pero pag introvert ka at hindi mo na i-share, yung parang hindi ka nag-evangelize in the system na tinuturo ng church, na parang intentional na pumupunta ka sa nangangapit bahay ka, ayun na, parang yung guilt na lang ang nagtutulak, lalo na pag ang pastor ninyo more on evangelistic ang gifting niya.
So, laging yun yung birada niya. Talagang konsensyado kayo sa simbahan pag ganon. So, yung iba naman, fear motivation. Anong mangyayari kung hindi ako mag-share? So, parang fear motivation naman na nananakot tayo na hindi mo man lang ibinahagi yung bukbukudan ay gawis yung unada. So, so yung iba naman is program motivation. Gumagawa yung church ng mga activities wherein hindi naman masama ito. Kaso ang nangyayari pag wala ng program, wala nang evangelism. Yung church na dinadaluhan ko dito sa Manila noon, yung Cathedral of Praise, meron ang strategy nila kasi ang yaman ng church na ito lumaki kasi yung church and meron na silang capability. Ang ginagawa nila, nag-hire sila ng mga sikat na American Christian bands sa US. So, siyempre, kagaya ng Pilipinas, ang hinahanap nila yung mga medyo palaos na rin. Mga For Him, nai-invite na rin nila yung mga iba't ibang banda noon na mga 80s, 90s. So, and ang ginagawa nila, pag pumupunta itong mga band na ito, ang way of evangelism nila free concert. Yun yung perspective na strategy nila. Free concert. So, nagpi-print out yung church ng mga tracts and then ipinapakalat, free concert, free admission. So, malaki rin kasi yung church. I think it can accommodate around 2,000 na tao. So, ganun yung ginagawa. And then, dinadala doon sa loob ng church, magdala ka ng kaibigan mo. Pag hindi ka marunong mag-share ng faith, basta mag-invite ka lang. And then, pag nandun na, concert yan, concert. And then yung mga musicians, mga artists na kumakanta doon, nagli-lead ng worship or kumakanta, sinishare na nila yung mga testimonies nila and then sinishare nila about the gospel. And then yung at the end or yung patapos ng part ng kwan, lalabas yung pastor diyan. And then yung pastor, i-share niya yung gospel. And then magpapatanggap sa Panginoon. Talagang parang kang pasla sinigay mo yung pispan, is lakas jay. Ang dami talaga. Nagbababaan ng mga tao, talagang yung mga na-train na rin yung mga pag nag-invite ka ng kaibigan mo, i-encourage mo na rin na magpaharap siya. So parang ganun yung ginagawa. Talagang bultuhan kung So ilang beses rin akong naligtas doon Strategy nila. Kung nararamdaman mong hinihipo ng Panginoon yung puso mo, itaas mo yung kamay mo. Ganon yung pumikit tayong lahat, taas mo ka. Tapos, ayan, pag nakataas na yung kamay mo, hindi hahamonin na isang hakbang pa na para sa Panginoon. Pumaharap ka. Nakapikit ang mata ng lahat, pumaharap ka. Ayun pala, i-interpret na yung pumaharap, tatanggap sa Panginoon. Bata pa lang ako, tinanggap ko ng Panginoon. Pero nandun ka na. Nandun ka na. So parang ganun yung strategy. And ang daming naliligtas. Kasi pagkatapos kasi nun, yung church na yun may basement. So pagkatapos ng prayer, so we interpret na naligtas. Naligtas yung mga yon. Kasi sinunod nila yung sinner's prayer. I-guide yan papunta sa basement. Sa basement, may mga doon, mag-fill up ka ng form, yung pangalan mo, contact number mo, parang ganun, para magkaroon ng data. And then yun yung statistics ng church na sa project nila na ito, evangelism project, ang daming naliligtas. So parang very effective yan. So I think ginagawa ng church yan ng 4 times a year. Yung December, of course, Christmas is special. May tag nito, parang play naman yung pinoportray nila doon na free admission rin lang. Gagaling nila doon, puro mga artist yung mga nandun sa church kasi na yun bukod sa nag-i-import ng So program motivation. But that is, sabi na natin, that is centripetal. You draw people.
Pero itong centrifugal, how will you send people? So, either way rin siguro ito kasi yung you send people, they distribute trucks. Daming strategy, alam na natin to. May mga seminars tayo na paano gagawin, Roman Road to Salvation, Alpha Course. Ang daming strategy. So, yung mga tanong, one verse evangelism, dami yan, nagtitrain tayo sa church. Pero program motivation. So, may mga minsan, surdo tayo mo naman minsan. Nadadagi dyan. Meron yung mga lumalapit minsan na mag-i-evangelize. So, alam mo na isa sa motivation ng church, hirming sila sa isang system ng evangelism. Alam mo na yan eh. So, paglapit nila sa iyo, may mga question sila eh, and then pupunta sila sa verse. Alam mo na yung strategy nilang ganon. Ang ginagawa ko, inililihis ko yung usapan sa kwan. Inilalayo ko, nag-o-open ako ng bagong usapan. Pag nawala sila sa kwan, yung minemorize nilang pattern na yon, hindi na nila alam yung sinasabi nila eh. So parang ganon na. Ayun, parang minemorize, parang nagiging mechanical. And nagsawa na rin ang mga tao sa ganyan. Alam na nila yan. Papunta ka pa lang, alam na nila yung target mo. So sa Facebook na nakikita ko yung mga may mga memes eh. Checkmate. Sabi nila yung nakaupo sa tricycle na lalaki tapos nandito sa kabila yung Mormon, sa kabila yung Mormon. Checkmate nga eh. Wala ka nang iiwasan kasi na-corner ka eh. Parang ganon. Alam mo na yung kabisado na ng kwan eh. Kaya minsan, I think 70s, 80s, those are very effective. Pero sa ngayon, parang hindi naman sa kinakamuhian, ano ang term? Parang iniiwasan kanila pag ganun na yung kwan. So, pag-isipan natin to kasi minsan, ang church hindi na nag-iisip. Hindi na niya ini-evaluate kung effective pa ba yung methodology. Ikaw mismo, alam mo yung pakiramdam pag nilalapitan ka ng mga yun eh. And then, yung church niyo magte-training, ganun na naman. Alam mo yung pakiramdam eh, ng lalapitan na ganun. So, alam na namin yan. Magpaparami lang kayo sa church niyo yan. Parang ganun yung nasa isip na nila. So, parang ayan, strained relationship, awkward na conversation, mga ganun, and pushy. Parang hindi mo na isinasaalang-alang yung mga ibang kwan. So dito, itong session natin ito, hindi pagtuturo ito. This is a discussion, thinking outside the box. Pag-iisipan natin, how would we do it? Na in our context, na hindi tayo iiwasan, kundi paano na hindi tayo yung parang yung karaniwan na pati pananamit niya. Alam niyo sa mga church, especially mga city church, kahit yung mga preachers, nagbago ang strategy nila, style nila eh. Sa amin sa Tribal Gospel Mission, training namin nila Pastora Joanne, we should be wearing formal dress codes. O na-train kami dito sa Bible School na ganyan. So, delikado ka sa mata ni Madam Bing pag nakamaong ka. Pag naka-rubber shoes ka. So, ako pumunta ako sa church, walang kwelyo. Trained kami dito. It's a no-no. So, kaya ang remedyo nito, malamig naman, naka-jacket ako. So, parang ganun yung mga kasi pag t-shirt, pambahay yan eh. So, ayan, yun yung concept. So, at least man lang may kwelyo. So, sina Pastora Joanne nun, alam ko itong mga to eh. Bawal sa kanilang magpantalon. Kahit nagtatrabaho sila sa kwan. Kaya ang diskarte nila, magpapantalon sila, tapos magpapalda pa rin. So, ganun na yung train. Kasi yung dalawang mindset yan. Yung mindset kasi na tinuturo ng TGMI, remember you are representing a certain office, the office of the Most High.
the office of the man of God. So, yung dignity of the office. So, dapat may dignidad rin yung pananamit. So, parang ganon. Yun yung isang perspective. Now, on the other hand, in the modern mindset, bakit yung mga pastors ngayon naka-rubber shoes lang, parang minsan nga sinasadyang mga parang teens lang yung pananamit sa harap. Kasi on the other hand, parang ang taas naman, ang hirap abutin yung level ng parang napakahuli at napakalayo, parang ganun yung agwat. So parang incarnation concept naman yung mindset ng isa, na si Jesus Christ nga, the Word became flesh and dwelt among us. So parang ganon. Of course, nasa taas yung office, the office of the minister of God. Pero you go the incarnation model na you go down and then like the people. Be one of them. So you blend with them. So itong dalawang perspective na ito, walang mali dito. Walang mali. On my part lang, I was trained na I need to I was trained na yung sa dignity of the office. Kaya yung pinsan ko sa Pangasinan, pag pumupunta ka doon, he invites me to, si Pastor Linjo, ini-invite niya ako na mag-preach sa church niya. Yung may time noon na nandun ako na corner niya ako Saturday, pumunta ako dito para magpahinga preach na naman. So, pambihira. Hindi, mag-preach ka kasi may mga words of God rin from Diyos. Pagbibiruan ka. Kaso, wala akong dalang damit. Isa pa, naka-rubber shoes na nga ako, nakamaong na nga. Yung rubber shoes ko, kulay yellow pa. Kapansin-pansin ka sa so yun lang yung mga damit na dala ko. So wala, hindi ka makahindi sa kuya. So sige, umuo na lang ako. Pero pumunta ako sa SM. Bumili ako ng sapatos, bumili ako ng polo shirt. So alam niya na nung nag-preach ako kinaumagahan, alam niyang amoy SM pa yung mga suot ko. So parang gano'n. But siya kasi on the other perspective. So gano'n rin na he is going down to reach people. So either way yan. So parang gano'n sa pananamit, may perspective yan. So hindi ko sinasabing mali sila. May point naman. Hindi ko rin sinasabing ito lang ang tama. Okay? So sa evangelism, there are many perspectives rin. There are many perspectives rin na ginagawa. So, yun lang. Pag-isipan natin yung mga strategies natin. For example, yung mga city people, pag yung pastor nakadamit na parang kagalang-galang, hindi ka lalapitan ng mga kabataan. Subukan mong manamit na parang Mormon. Parating ka pa lang, iwas na sila. parang ganon. So, si Pastor Paras nga dito sa Pampanga, naka-dreadlocks yun. May kaibigan ako na taga Malaysia. Si anak ni Pastor Tamuan. Pastor yun ng Foursquare. Naka-dreadlocks siya. Buti walang mga tattoo yun. Pero naka-dreadlocks siya na pastor. So, magkaiba sila. No? Yung tatay niya, formal na formal siya naman. Iba yung cut. So tingnan natin, depende sa context yan. Now, tingnan natin, kaya pag-isipan natin yung strategy natin ng evangelism, kasi baka yung strategy natin nakaka-turn off. So ayan, may mga 7 common evangelism turn off na mapapansin natin dito. May 7 na ibibigay ako rito. This is not complete. So 7 lang na common sa aking pag-iisip. Yung una na evangelism turn off. Pag-isipan nyo kung makaka-relate kayo dito. Kasi yung una is the salesman approach. Ano ba tong spiritual salesman approach? So parang nagme-memorize ka ng mga way of may ibebenta ka So ito yung unang presentation mo, ito yung nasubukan nyo na ang nasubukan nyo na yung
pyramid, multi-level marketing, na i-invite ka, kape tayo. Si Pastora Eva. Kape tayo. Tapos nung nagkwentuhan kayo, akala mo, kwentuhan lang kayo. Tapos nung one, may strategy na. So, power! Ganun. Power. 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 So parang may ganun na. Parang alam mo na yung direksyon. Pambihira. Ang pinag-uusapan naman na mga glutathione na. Parang mga ganun na. Alam mo na ang direksyon, hindi ka na makakawala. I-close deal ako nito. So, ayun. Ang dami kong ganyan yan. Ang hirap humindi. Ano yung vitamins na kon? Vitamins ng Usana. Pambira nung una, yung yaman ang pinag-uusapan. Pag di-explain niya, talagang pwede, mahihit mo ang milyon dito. Pero, yan, kailangan mong mamuhunan, mga ganun na. Tapos, susunod, yung health. Ito yung kagandahan. Eto, pag hindi mo na-hit yung kayamanan kasi hindi mo mabenta yung product, lulusog ka naman. Kasi inumin mo na lang lahat yan. So parang ganun. Lumusog ka naman. So parang daming parang spirit. Ang nangyayari, yung evangelism natin, parang ganun. May binebenta kang product. So memorize presentation. Kasi isi-seminar ka dyan eh. pag nag-sign up ka dyan, isi-seminar ka. Dadalhin ka sa isang lugar and then i-apply nila yan yung one. Pag na-recruit ka na, dadalhin ka doon and then, yun, i-train ka nila na maging evangelist ng product. Ayan, may mga magpapatotoo doon. Dati, hirap na hirap kami. Pero dahil sa produktong ito, inilabas kami ng one, purihin ng Panginoon. Power! Mga ganun-ganun sila. So, ayan. They press you for decision. Kailangan may close deal to. So, ayan, trinitreat natin yung mga tao bilang spiritual targets. So, ayan. Of course, sa multi-level marketing kasi, actually, parang pang presentation, parang ikaw yung gusto nilang lumusog ka, gusto nilang yumaman ka, parang ganun yung presentation. Pero sa katotohanan, pag nag-sign up ka kasi, puntos sa kanila. So parang ganun yung isa lang pattern ng multi-level marketing. And actually, pumasok yung concept of multi-level marketing dito sa ministry. Kasi the concept is okay. The concept is okay. Pero pag pinag-aaralan mo, alam na namin yan. Bungad pa lang eh. So, for example, si Pastor Dennis. So, may nagyaya. Kape naman tayo. Sagot ko na. So parang, sa wakas, may na-date ring maganda. May nagyaya rin na makaka-date mo. Tapos, gayon. Evangelism na wala. So, ayan. Parang trinitreat natin ang mga tao na spiritual targets. Of course, pag nag-evangelize tayo, hindi natin iniisip yung spiritual reward. Talagang genuine na pag nag-evangelize tayo, ang iniisip natin yung kapakanan nila, spiritual welfare nila, well-being nila. Sa multi-level marketing, hindi. Maniwala ka naman doon, ang iniisip mo yung promotion mo sa ranking, yung bonus mo kasi may hinihit ka na quota. Ayan, alam ko yung mga yan eh, kasi si Mother, multi-level marketing sa St. Peter, kailangan makabenta ng kabaong yan. Si Pastora Eva. Bentahan nga ng kabaong yan. Magaling yan sa multi-level marketing. Mula bata ako, Tupperware. At yan, abon. Amoy abon ka, damit mo abon, ano pa. Daming multi-level marketing na pinasok ni Mother. So, ayan. Yan yung spiritual salesman approach. Minsan, pag nire-reflect natin ito, nag-fail ito. Kasi parang ang pakiramdam mo na manipula ako. Akala ko gusto na niya ako. Kasi pumayag siyang lumabas kami.
Yun pala, kaya pala may bit na may bit na magazine. So parang gano'n. Parang na-manipulate. So sa ating mga Pilipino, sa kultura nating Pilipino, iba yung iniisip mo, iba yung intention niya. So parang gano'n. Especially na sumabog itong multi-level marketing. I think sa panahon natin, hindi masyadong effective na ito. Iiwasan ka dito. Kaya mag-isip tayo ng iba, kasi baka dahil ito yung nakasanayan, na ginagawa natin ng ginagawa ng hindi pinag-iisipan minsan. So, sa 1 Thessalonians 2 verse 8, si Paul, sabi niya doon, "We love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well." So, hindi tinatarget yung tao, kundi ibinabahagi mo lang yung joy of being saved, yung kabutihan ng Panginoon. So parang gano'n na yung sabi ko nga sa multi-level marketing, hindi, may quota ka kasing hinihit. Konsensyado ka kasi pag hindi ka makapag-share, konsensyado ka, wala kang score sa church. Each one, bring one, mga ganon. Hanggang ngayon, sister, bakante pa lang yung upuan sa tabi mo. Parang ganon. Kailangan nakakantyawan ka na. Parang ganon. But so, isa yon, spiritual salesman approach. Tingnan natin yan sa alang-alang natin. Dahil baka diskarte mo pa lang, busted ka na agad. So, yun. Yung pangalawa naman is the sin first method. Ano tong sin first method? Yung bungad pa lang, pag mamamatay ka ngayon, saan ang tungo mo? Parang ipinamukha agad sa'yo na makasalanan ka, parang ganun eh. You are a sinner. So parang may mga ganito eh. Actually, may kwentong ganito diyan sa Lagawe. Kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Tagilid rin ata pag-iisip ng tao ngayon. Siguro may iniiwasan or may mga, alam mo na, sa tribo, may mga tribal war. Alam niya siguro, threat sa kanya yon. Inunahan niya, sinaksak niya yung sinaksak niya yung nag-i-evangelize. Kasi parang ang dating niya, threat. Nag-click-click sa iba. Pero dahil nag-click-click, paulit-ulit, nakasumpong siya ng tao ngayon na parang iba yung pagkadinig niya. Kung mamamatay ka ngayon, saan ang tungo mo? Nag-blackout. So parang ayan, nangyari dito sa Lagawe yan. So wala man lang established relationship. So parang basta lumapit lang sila sa iyo, kung mamamatay ka ngayon, sigurado ka ba na ang tungo mo? So parang grabe naman, nakakagulat ka naman, bro. Parang gano'n. So, bakit sumasablay ito? Parang ang nangyayari sa atin, nagiging judgmental tayo agad. Nag-create ito sa kausap mo, magiging defensive agad ito. So, kasi kailangan mong ipamukhang makasalanan para tanggapin niya yung kaligtasan. So, this is one approach na ginagawa natin. Which is maganda ito, pero sa church sana. Pero huwag naman yung ganun na pang-bluff na kwan. So sa John 4 verse 7 hanggang sa 26, kung babasahin natin ito, yung si Jesus Christ sa approach niya sa Samaritan woman, hindi ganito hindi niya inattack agad, hindi tinarget agad ni Jesus yung kasalanan ng babae. So ang approach ni Jesus yung need ng babae. Parang si Jesus pa nga ang pahingi ng tubig. So, may pinag-uusapan sila, yung need ng babae. So, hanggang sa pumasok, sa huli na yung point na i-emphasize ni Jesus yung kasalanan ng babae through using the concept of word of knowledge. So, ayan, sin first method. So, nag-work naman ito, pero effective ba lagi?
So, ang titingnan natin lahat itong mga bagay-bagay na ito, and then sana flexible tayo. Alam mo yung gagamitin mo. So hindi lang yung one size fits all, di ba? So, ayan. Pangatlo, yung the answer man woman syndrome. Ano ba to? Yung parang lahat ng sagot parang kang Ernie Baron. Walang tanong na hindi mo alam. Parang ganun. May sagot ka lagi. So, ayan, parang hindi mo na iniisip yung perspective naman ng ibang tao. So, the answer man. So, may sagot ka lagi, may kasagutan ka lagi. And of course, sa 1 Peter 3:15, sabi, always be prepared to give an answer. Sabi doon. Pero sa dulo nun, with gentleness and respect. So, parang hindi yung superiority ang ini-emphasize natin dito. We need to be prepared always. That's why we study. We study. I hope nakakatulong sa atin sa akin. Ang daming pinag-aaralan natin na nagagamit ko sa iba't ibang conversation, iba't ibang preaching na idadagdag yung pinag-isipan natin dito sa ibang conversation ko. So parang ganon. I hope na sa dami ng pinag-usapan natin, 2024 ata tayo nagsimulang mag-usap-usap dito. Sa loob ng isang taon na magkakasama tayo, ang dami nating ang dami kong sinabi, parang hindi naman kayo nagsasalita. So, yun. Itong answer woman syndrome. Tingnan natin rin yung perspective ng iba. So, parang sa Pilipino kasi, ikaw na lang matalino. Parang ganon. So, kaya minsan, there's nothing wrong yung kay Eli Soriano, mga ganon. Pero answer woman kwan eh. Minsan, napupunta na sa to drive a point, napupunta na minsan sa bastusan yung usapan eh. This is example dito siguro yung approach ng Iglesia ni Cristo. Napapanood nyo naman yan. Yung debate lagi ng Iglesia ni Cristo sa kakwan, answer syndrome. So parang yan. So tingnan natin rin ito. Dapat marunong tayo. Pero yung sabi nga sa 1 Peter 3 verse 15, we are prepared to give an answer but with gentleness and respect. Minsan, sa debate kasi, meron yung time na kwan eh. In order to drive a point or para manalo ka, kailangan mong, minsan nga nagiging below the belt yung atake eh. Parang kailangan mong pahinaan yung stand nung kwan, so, debate. So, may nakwento ko rin ata sa inyo si Pastor Alan Bilog. May of course, Pastor Alan Bilog, seminarista. Matalino to si Pastor Alan Bilog, taga Baguio. But siyempre nagsalubong sila nung kaibigan niya, may long time friend siya na INC. And lagi silang nagdi-debate. So, siyempre, si Pastor Alan Bilog pwedeng answer man 'yun. Ang dami niyang alam. So, pero si Pastor Alan Bilog, hindi niya naman dinidismiss yung perspective ng other, yung friend niya. So, ang usapan nila, mag-set sila ng araw every week na they will dialogue about God. Pero ang usapan nila, isang tabi ni Pastor Alan Bilog yung pagka evangelical niya. Isang tabi rin ng kaibigan niya yung pagka-INC niya. They will open their Bible and read it and listen to what the scripture is saying. Parang ganun, you listen rin sa perspective ng iba. Kasi siyempre may kanya-kanya tayo perspective. We listen to paano nila tinitingnan rin yung approacher nila. May makatwiran ba? Parang biberians nga. Sabi nila, biberians. Kahit si Paul lang nagsasalita, but sinasaliksik nila yung scripture. In the end, dahil may respetuhan sa kanila, and then they dialogue, oo nga, ito nga yung point ng kwan. In the end, iginibwe nung kaibigan niya yung perspective niya regarding kay Jesus Christ. Oo nga, may punto ka. Ito nga ang sinasabi ng scripture.
So, ayun, nag-open up siya. Kasi hindi ako nagsasabi niyan. Yun yung scripture ang kwan. Kasi sa atin may mga hinuhubog tayo ng mga relihiyon natin, ng mga sekta natin sa pag-iisip. So, kaya yun yung isang training na ginawa nila sa amin sa APTS. Ang unang ah, training sa APTS na kwan how to read a book. Paano magbasa ng libro. So parang pinabasa nila and i-critic mo si Benny Hinn. During that time, Benny Hinn is a very, very holy man. Pakiramdam mo, pag crinitic mo si Benny Hinn, nagkakasala ka. Parang anointed man to eh. So, parang ang train kami ng EPTS to wag ka lang basta makinig sa sinasabi ng tao, pag-isipan mo. Pag-isipan mo. So, parang pag-isipan mo, tama ba yung sinasabi niya? So, parang ganon yung training na kwan. So, you think outside the box. Makinig ka rin. So, yan. So, that is the answer man, answer woman syndrome. And then yung isa naman is bubble Christian lifestyle. Ano tong bubble Christian lifestyle? Sa circle lang natin, magaling tayo mag-evangelize, pero Kristiyano na yung ini-evangelize natin. Parang yung community lang tayo magaling. Ang fellowship lang natin yung mga kaya nga maraming ganyan, mahirap kaya minsan ang ini-evangelize natin yung mga ligtas na rin. Hindi nag-expand ang kingdom of God kasi lumipat lang ng kural. So parang ganon. So mga Christian activities, mga ganon. Mga Kristiyano rin lang ang kasama mo, Christian entertainment. Pag nahalo ka na sa ibang activity na social, nadidismiss ka na, worldly ka. Parang gano'n na take note, Jesus went outside the box. And actually, this is where the Pharisee attacked him. He dined with sinners and tax collectors. What is this kind of rabbi? What is this kind of holy man? So parang gano'n yung one nila. So si Jesus, he popped this bubble Christian. So he always goes outside. So pag sa akin, yung mga classmate ko, nung last time, kagaling ko Pangasinan, nag-chat yung isang classmate ko, nagpapatawag siya ng meeting kasi kami yung host ng alumni. So they call me pastor. Alam nila pastor ako. But hindi ako evangelistic approach sa kanila. Actually, kung makikita mo yung Facebook nila saka Facebook ko, mas marami pa silang pinopost sa page nila na mga thank you Lord, ang ganda ng mga blessing mo Lord, para mga ganon. Parang pag itinabi ko yung Facebook page ko, parang makasalanan yung page ko. O parang ganon eh. But when we come together, nandun yung respect nila, and then they get your idea. And then when you preach the word, they listen. So, I thank God na they listen. Pinapatawag nung namatay yung classmate namin. And then nagpapasalamat sila sa kwan. I need to become a Catholic sa kanila. Tipin mo, gagawa sila ng program sa patay. Yung setup Catholic. I need to shift to the Catholic mindset. So, nagpaparecite rin ako ng I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. I start the conversation doon. So, He will come again to judge the living and the dead. And then from that, pick up and then break down. So, ayun, we need to think, paano pag hindi ko nakasirkel lang kausap ko? Kasi minsan, na-train lang tayo na kapwa nating Kristiyano ang nakakausap natin. So hirap tayong pag-isipan natin yung kwan. Kaya minsan, idinadala natin the way nakausapin natin yung ka-churchmate natin, yung kultura ng church natin, and then nadidismiss tayo. Parang nababasted tayo agad sa para may agenda agad. So parang ganon.
So, ito kasi, nag-feel ito because it removes the natural opportunities for evangelism. Yung nakaka-create ng kami, sila, kayo. Parang ganun, may faction na. Parang may boundary. So, sa Luke 15 verse 1 to 2, sabi dito, now, the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinner and eats with them. Tingnan niyo si Jesus. He goes outside the box. So parang pag-iisipin, paano siya pinanggap ng mga taong ito? Paano si Jesus na tinanggap ng mga taong ito? Na bakit sila nakikinig kay Jesus? Pag-isipan natin yung kung babasahin natin ang kwento ni Jesus ngayon, paano niya nagawa yon? Kasi parang na-train tayo na parang Pharisee na may sarili tayong circle. So, ayan, pag-isipan natin yon. Because si Jesus is our pinaka-model ng great evangelist. So, what's the point of proclaiming the gospel to the one who knows already? So, ayan. Kaya minsan, we go to the bus, pinoproclaim natin yung gospel. Pumupunta tayo sa tao, pinoproclaim natin yung gospel na hindi, nag-presuppose tayo agad na hindi nila alam. In the first place, baka nga mas malalim pa yan sa'yo eh. Parang ganon. So, dito sa Bible School, sinasabihan ko yung mga estudyante na may klase ako noon. Kasi may mga, yung kwento nila, may mga naka-approach silang mga dating seminarista, mga gano'n. Huwag kayong mag-a-attempt. Huwag kayong mag-a-attempt na i-debate yung mga yan. Kasi 3 years kayong nag-aral ng Biblia, doctorate yung mga yan. They know the scripture. They just need to embrace their tradition. So, sa seminary kasi, I can be a Catholic. I can be a Protestant. I can be a Sabatista. Parang ganun. Whatever the position na pupwestuhan mo, pwede kang mag-shift ng mindset. So, alam nila yan. Alam nila yung katotohanan. When you talk about idolatry, mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Baka babalik ta rin yun. Kasi, alam nyo ba, ang unang idolater, yung nagbabawal ng idolatry, siya rin yung pasimuno ng idolatry. Sasabihin nila sa'yo. Kasi, binagbabawal ng Panginoon ang graven image. Pero look at the Ark of the Covenant. Hindi ba graven image yun? Babanat niya sa'yo yan. So, let's redefine what is idolatry. Kaya ganon sila. Kasi halos pag nasa doctorate level kasi, parang philosophers, ang pinag-uusapan nila, philosophy, yung pinag-uusapan nila dyan. Eh tayo, verse by verse tayo, nag-uusap, nagkikwentuhan tayo, basa. They talk about philosophies. They don't talk about verses. They talk about principles. So kaya mag-ingat tayo minsan na wag sabak ng sabak. Maganda yung kilalanin mo muna yung background ng isang tao. Para pag-isipan mo, sukatin mo muna. Dami mong approach. 1 oras ka nang dumidiskarte. Tapos nung naipasok mo, matagal na palang Kristiyano. Dami mong effort. Dapat humanap na ng iba sana. So, parang ganon. So, yan. And number 5, the one size fits all. One size fits all message. So, okay naman to. Yung message of evangelism. So, paano ba to? So, using the same approach with anyone. Kahit anong background nila, kahit anong pinagdadaanan nila, spiritual journey nila, isang message ang diskarte. Evangelist ka dito. So, yun yung one size fits all message. One size. Maganda pag preaching kasi. Maganda pag preaching, may entablado ka. Ikaw ang may hawak ng mikropono. Pero pag man-to-man ito, hindi one size fits all eh. Kailangan mong i-contextualize sa kanila. So parang, pag ganito kasi, parang proclaimer ka ng proclaimer,
parang nawawalan ka ng parang nawawala yung genuine interest mo sa tao. So parang gano'n. Sa 1 Corinthians 9:22. Si Paul sabi niya, I become all things to all people so that by all possible means I might save some. Si Paul ang nag-a-adjust. So kilalanin natin ang tao, kaibiganin natin, alamin natin yung mga background niya, alamin natin yung pinagdadaanan niya, and maybe doon. So parang nagmamadali tayong i-close deal agad eh. So parang ganun yung nangyayari kasi minsan. Pag-isipan natin yan. So there are times na effective ito, may message tayong dala-dala. But hindi lahat ng kausap natin pare-pareho eh. So parang ganun. And then number 6, the now or never pressure. So parang yung urgency, redeem the time, yung mga bersikulo na ganyan. Uumpisa nyo pa lang, gusto mo na close deal agad. Forcing decision. Pag hindi mo sundin tong panalangin na ito, ikaw rin. Baka pag lumakbay tong sasakyan, na disgrasya ka dyan. Yung kung may dugo sa kamay ko, sumunod ka na sa panalangin. Parang ganun, pambihira. parang now or never pressure. So, parang nagiging manipulative ka rito. And often, nagproproduce ito ng mga false conversion. Natakot na eh. Natakot na. Ay, oo nga. Baka, sabi ko nga eh, naniniwala ka ba kay Jesus? Tanong mo sa kanya. Oo. Kasi sinunod na yung prayer eh. I-follow up mo yung question. Anong pinaniniwalaan mo kay Jesus? Hindi na niya may paliwanag yan. Kasi it's not as simple nga, yes, I know, I believe in Jesus. Naniniwala rin ako kay Rizal. parang si James nga, may sarcastic na kwan si James dito eh. Kahit nga yung demonyo, naniniwala kay Jesus eh. Nanginginig pa nga yan eh. Parang ganon. What does it mean to believe? What does it mean to believe? To believe is to surrender your life to Him. Hindi lang pag-surrender na sinunod mo yung prayer. What does it mean? What does it mean? So, ayan. Hindi ang nagsosolve kasi sa kaligtasan ng tao, hindi. It's not the prayer. It's not the prayer. Parang, minsan, ito pumasok sa isip kasi natin, tino-close deal agad. This is the Western mindset of Buddhism. Yung, may nabasa ba tayo sa scripture sa New Testament na pinatanggap sa Panginoon? Sundin mo tong panalangin na ito. That is the mindset of Western evangelization. Close deal yung one. Kung mapapansin ninyo sa Book of Acts, sina Peter nagpe-preach pa lang. But through that preaching, they believe in their heart. At nababaptize sila in the Spirit. Not by following a prayer, but because of the word proclaimed and they believe. Hindi sila, si Cornelius hindi sumunod sa sinner's prayer. Kaya sa akin may pananaw ako na i-explain ko lang si Jesus. I don't need you to follow a certain formulaic prayer. Alam ng Diyos, pag sa puso mo, tinanggap mo yung sinishare kong perspective regarding God. So, yan yung, but kasi the Western came and they trained us in their mindset of evangelism. So, kasi ang Western, statistician yung mga yan eh. So, yung sabi ko nga, pagkatapos ng crusade, ay yung concert, magpaharap sila, mag-altar call yan. So, ayan, mag-altar call, nagpaharap, tumanggap sa Panginoon. Dahil sinunod yung prayer. And then, magpapalista ng pangalan niya. And then, kukuha sila ng statistics. Kasi kailangan may report. That is how US may kwento yung kaibigan ko. Yung may dito sa part ng Mountain Province. May lugar raw na napakalayo na pinuntahan nila. Parang yun yung lugar dito sa Benguet na
pag madaling araw, nag-frost yung mga dahon ng kwan. Ang layo raw nun. Tapos, yung missionary, sumama sa kanila. And then, yung gabing yun, nag-preach siya. Pre-preach niya about salvation. Eh, siyempre, alam niyo ba na sa Cordillera, tayo ang most evangelized region. May church na dun eh. Matagal nang na-proclaim yung gospel. So nagpe-preach yung evangelist regarding the gospel. So nung altar call na, sabi niya, if you want to receive the Lord Jesus Christ, I invite you come to the front. Yung pastor raw na interpreter. Kwento ng kaibigan ko, totoo raw eh. Sabi ng interpreter, kakabsat, nagadayo tinaggapuan na dato yung missionary. Agmalmalem nga nagnagna. Pangaasiyo agpasango kayo amin. Pangaasiyo umay kay dito'y altar. Alam niya siguro yung congregation niya na hindi pangaasiyo ta umay kay dito'y altar. Nagpapasango. Pumunta sa harap yung mga tao. After 1 month raw nagtatawanan sila. Kasi sa newsletter ng evangelist, the whole village accepted the Lord Jesus Christ. Oh dear. Ano yon? Kasi hindi ginagawa niya yung one size fits all. Tapos yung now or never. Now or never. So now or never presyo. So ayan pambihira rin kasi yung pastor rin yun na nag-interpret. Pangpaangasi yung pasango kay amin. Naganda yun, naggap-gapan na dito. Kasi tayo mga Pilipino, ayaw natin yung ayaw natin na-offend yung bisita natin. May kultura tayong ganun. Ayaw nating anong termino nun? Parang maupayan mo lakas jay. We want to please. So, yun. So, pampito. Sige. Nung pumunta kami sa dun sa kila Pastor B. Recent pa. Late akong pumunta doon. Tapos nung nandun na ako, after ng message, may dinabutan ko pa konti yung message ni Pastor Ani. Sabi nila sa akin, tatanggapin daw yung mga Young people. yung people. Wala akong prepare. Ang alam ko lang talagang bisita lang. Tapos, yung nakalagay naman na ko doon, closing prayer. Tapos yun yung sinabi nila. Siyempre, hindi mo naman ma-editin, hindi mo man ma-dismiss yung sinabi nila. Tapos, nagsisearch ako kung paano yung prayer of acceptance pa. Wala, hindi gumagana yung data. Walang internet doon. Mahina. Paano kaya to? So, yung nasa isip ko. Ang kumukji point na. Kumukji kaya nga kas na kaya pasurutin di kararang. Kasi di point na. Pero, yung kasi talaga hindi mo pa panunod ko. Hindi na parang hindi sa Kas lang ay dadya idea ngayon ko. Kas na anak may dalan. Hindi nga oras. Selang yang kuraklat ng gabi bigay ko. Sige kararag. Sige kararag. Amumibit siguro kararag. Kasi parang ganun. Kasi amok kita targetin na DJ new young people. Hindi may saka church tayo dito. Kasi timalala ka po. Kaya digay natin mga young people. Wala ka nabitan. So, pwede ko pastor sige ko nag-pray ko na lang sa yun yung kasi yung iniisip natin minsan yung one message fits all. May mga time na nagpapa-sinner's prayer ako. Lalo na pag mga young people. Kasi yung mga young people minsan lalo na yung mga mas bata.
hindi nila kailangan mong i-guide sila eh. Kailangan mong i-guide sila. Pero dadalhin mo muna sa message. Maganda yung explanation. Kaya itong 7 na ito, effective itong mga to, may mga certain context na effective itong mga to. Hindi ko sinasabing mali itong mga to. Pero yun nga, kahit hindi na effective, dahil ito yung alam mo, binibira mo. Kasi many time na ganun rin, nagpapa-sinner's prayer ako. So parang, yun nga sa Rosario noon, di ba birthday ba yun? May birthday ata yun eh. Tapos sinabihan nila ako na mag-share ako ng message. Yung nagsasabing share ako ng message, alam ko na yung punto niya na evangelistic. Kasi nandun yung buong clan. Paano to? Siguro yung birthday yun. So, birthday tapos kasalanan ang pinag-uusapan. So, parang sinundan ko na yung kwento ng buhay. Kwento ng buhay. So, ibang message yung kwan. And then, pinakilala ko ang Diyos na hindi tayo pinapabayaan. Maraming biyahe natin sa buhay na detach tayo sa Kanya, pero nandito siya na sumusunod sa atin, gumagabay sa atin, sumusubaybay sa atin. Parang ganon. And then, kwento ko na rin yung buhay ko na kahit ako pariwara. Lumayo ako. May sarili akong lakbay sa buhay. Pero itong Diyos na ito, never na nawalay sa akin. Nandun siya lagi na sumusubaybay hanggang sa ma-realize ko na nandun siya lagi. Hanggang sa nakuha yung attention ko. And then, yun yung way ko na, hindi ka rin magpapa-sinner's prayer sa birthday. Isipin mo, birthday sinner's prayer. So parang mag-shift ka na lang. Kung gusto mo, punta ka sa new birth. New birth, new life. So parang ganon. So tingnan natin yung context na ang point dito be creative. Be creative in our mind. Hindi yung one size fits all na nagkukan tayo. Or now or never pressure na kahit wala sa context. May mga ibang grupo nga na minsan isipin mo patay. Okay lang naman yung mag-lead ka ng sinner's prayer. Pero may mga ibang grupo na nag-aaltar call sa harap ng patay tapos nag-i-islain pa doon. Parang hindi na umaakma to. Kailangan bang gawin 'yon sa context na 'yon? So parang pinag-iisipan ko. I think there's a time for everything. parang ganon. So yun nga yung perspective ko kasi. It's in the believing in the heart that will save a person. It's not the following of a prayer. Kahit hindi niya sinunod yung sinner's prayer, kung sa puso niya naintindihan niya yung kino-communicate mo and he believes in his heart. I believe nandun yung... Si Philip nga eh. May makakapigil ba kung bautismuhan mo ako? So, in-explain lang naman ni Philip yung message ng Isaiah. But he believes. And in his heart, gusto niyang tanggapin itong Jesus na ito. So, nabanggit rin siguro ni Philip sa kanya yung huling habilin na go into the Lord, baptize them in the name of the Father, the Son, and ito yung huling bilin niya, nasabi niya. Kaya siguro nakakita ng ilog, bakit di mo ko bautismohan? Parang ganoon yung pansana. So yun yung minsan. Kaya maganda rin na maganda rin na may mga dialogue tayo regarding dito. Pinag-uusapan natin yung how do we reach people. Maganda na may mga dialogue ang mga minister para hindi yung pinag-aralan natin sa Bible School noong 1990s. 2025 na ngayon. Parang iba na yung kaharap mong tao. Iba na yung kultura nila. Iba na yung mindset nila. So, ayun, pinag-aaralan ko nga itong Gen Z na tinatawag nila, pambira, ibang-iba itong mga taong to. So parang ganon na
Yung mga anak ko, pag may sinasabi ka, parang hindi nakikinig. Kasi parang may ginagawa, ganun, abala sa cellphone. Pero pag tinanong mo, alam niya yung sinabi mo. Parang ganito ba talaga tong generation na ito? Sa atin, pag kinakausap ka, makinig ka, parang ganun yung kailangan ipakita mo yung attention mo. So, yun yung unauthentic perfection presentation. So, ito naman yung puro victories lang ang sinasabi. Pupasok dito siguro yung the prosperity gospel. Puro victories, puro maganda, puro maganda. Walang mga struggle sa buhay. So, parang pinipresent mo yung Christian life as a problem-free. So, parang yung sinasabi ko nga, parang, na-scam ka. So, kasi minsan, yung presentation natin ng magiging Kristiyano ay napakagandang buhay. Yung kanta nga natin, ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Pero pagdating ng buhay Kristiyano nila, may mga makakaharap naman na silang may mga makakaharap na silang pagsubok sa buhay. So parang ganon. Walang nabanggit na mga ganon. Recently, kahapon ba yon? I think yesterday or yung isang araw. Nanonood ako dito sa YouTube regarding the fall of mega churches. Kasi yung mga mega churches, maraming nagsasara raw na mega churches sa US. Even yung church nila Joel Osteen, 16,000 ata yung seating capacity ng church nila, na nagmo-multiple service pa sila kasi kulang. Ngayon halos kalahati bakante. They crumble down. Kasi puro positive yung mga message na hindi nila itinuturo or hindi ni-describe yung reality of life. Hindi na ituturo yung how to face life, how to be walking in faith pag ang mga bagay-bagay sa buhay hindi maganda. Kasi pag maganda ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay, madaling lumakad yan. Madaling manampalataya. Pero hindi na ituro sa kanila na pag may mga trials and tribulation na makakaharap, yung Diyos natin nandun pa rin. Hindi nila alam i-approach yung gano'n. So nung nag-pandemic, nag-online sila. Nung bumalik na ang new normal at babalik na ang mga face-to-face services, halos 50% lang raw ang bumalik. So parang ang nangyari sa kanila, marami ang hindi na naniniwala sa positivism. Kasi nung pandemic, sumablay lahat ang buhay. Nagkabuhol-buhol ang buhay. So parang ganon. So, unauthentic presentation. Kaya minsan, kahit yung mga struggles natin, nag-i-struggle rin pala ang Kristiyano. Tatanong nila, yung struggle rin. Pero ang ikinaiba ng Kristiyano, yung may Diyos na nakikinig sa'yo, may Diyos na nilalapitan mo na nagbibigay ng kapahingahan sa'yo. So, yun yung hindi nakikwento sa Yung pag mahirap ang dinagdadaanan mo sa buhay, may tumutulong sa'yo. May nagsasabing my grace is sufficient for you. So, yun yung Kaya minsan minsan makikinig ka lang sa tao yung sinasabi niya yung mga problema niya, makinig ka lang, makinig ka. And then sabihin mo rin na may mga struggles rin akong ganyan, may mga pinagdaanan rin akong ganyan. Pero nakilala ko ang Diyos. Ikwento mo yung kwento ng buhay mo. Kwento mo yung kwento ng buhay mo, hindi nawawala ang problema. So, yan. So, sharing lang yung positive, ganun lang lagi yung approach minsan ng church na hindi real sa buhay. So, ayan, parang problem-free. So, nag-fail itong strategy na ito. Kasi parang dishonest. And nakaka-create nga ng impossible expectation. And then wala, ayun, tayo yung nagtapon ng butil ng pananampalataya. Tayo rin ang nagpatubo ng tinik na sasakal sa kanila pag lumago sila. So parang ganon.
Hindi natin isinet yung reality in life na there are trials and tribulations. Parang, yeah. So, 2 Corinthians 9:12, 9 to 10. So, yun yung sabi ko nga, sabi ni Jesus kay Paul, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. So, kayang-kaya yan sa buhay. Ano bang pinagdadaanan natin? We dominion. We go over whatever yung kwan. We are always in control in life. The problems in life do not control us because we have this God. So parang ganon. So, ayan. Anong oras na? Wala, mahaba ito. So, ikakat natin dito. Itong 7 ito. So, biblical titingnan sana natin pero idadalhin na natin sa Sunday ito. Pag-aaralan natin sa Sunday, mag-focus tayo kay Jesus. Kay Jesus na how Jesus made people receptive. So, ayan. May perspective. Sige, Pastora. Oh, okay. Thank you, Pastor. Ito nga 7. Now, very agree ako sa mga yung itong mga we need wisdom talaga sa evangelism. Pero now, the question is, di ba ko na John 1:12 is to those who receive Him, to those who believe in His name, gave you power to become children of God. So, nohan kasano garod nga ma-encourage mo or maibagam ijay tao nga save isuna. No jay word lang ti i-share mo, is it also, although ko na mga haan nga nothing is wrong, jay i-share mo lang jay, and I agree to that also. Pero parang paano niya malaman na siya ay saved after sharing the word of God na hindi mo siya in-encourage na mag-submit sa Panginoon? Okay. Observation ko din, Pastor. Observation ko din with my yung sa tagal ko na sa ministry, I do evangelism even in the church, lalo na pag may mga bago. And I have observed na yung mga galing din sa ibang churches, sa tagal nila sa ibang churches, pag nag-altar call ka, pupunta uli sa harap. Tapos nag-altar call ka uli sa next time sa about evangelism, pupunta uli sila. So nakita ko doon na you share the word of God and then you also let them accept Jesus Christ. Now, nakita ko pala, kaya na for me it's very important yung sa discipleship kasi doon nila naiintindihan in a deeper way yung clear understanding of salvation, lalo na sa assurance of salvation. Doon ko na-realize yung napaka-importante talaga yung word of God na they go deeper to that so they can see by themselves yung assurance ba na ganun pala. So it's not for me sometimes effective yung patanggapin mo sila. Sometimes also you check on people. Kakaro nga DJ no nag-altar ko to polka adadamanin tapos sangit kasjay tapos tinanggap dan ni Apo Diyos ito sumaruno manin kasjay manin. Pala yun, so for people like this they need a thorough study of the word of God. Adamit nagiya mabiit nga maka-grasp, makaawat. Nya Pastor. Opo. Itong yung dito kasi yung now or never pressure yung kaya napakaganda hindi lang kahit sa church.
ang perspective ko dito maganda yung may body. So may 'di ba may mga natural circle na. Para may Oo. parang ate ka sa church na ganun na Mm. pinagsasabihan mo, si pastora mo na i-share mo. Yung parang it's a journey in life. Yeah. Kasi sa akin totoo yun, pastora, yung sabi mo nung bata, kasi si Pastor Benny originally evangelist yan eh. Halos every end ng message niyan, nag-a-altar call dati no. Every Sunday, tumatanggap kami sa Panginoon. Mm. Every Sunday, pag nag-altar call, parang may time kasi na ligtas ba ako? Parang Yeah. ganon. Parang bakit ganito? Pero darating yung panahon na parang ganon. Kasi minsan sinusukat natin sa feelings. Yeah. But later, we understand and nandun yung assurance na you just know it that you are inside. You Mm. just it to the very pinakakaibuturan ng iyong or sa core ng iyong buhay. You just know it that I have God. Parang nandun Yeah. yung one. Pero it's a journey. It's a journey yan. Kaya nga minsan sabi ko, tuloy lang. Nasa tamang direksyon ka. Totoo yan. Marirealize mo later na nasa loob ka na talaga. Parang gano'n. Totoo yan, Pastor, kasi that it happens to me. I dengga-denggak na ta salvation, pero it's parang yung it's very personal ba yung John 1:12, very personal na idi agdadaw ta na save ba, di ba born again ako nada, di ba tinanggap mo na po Diyos, pero andyan yung question mark sa akin. Pero no, when aday may sangap time nga aji gam relationship ko kani Apo Dios is just like when my mother gave birth, or I come from my parents, is myself na there is the assurance that they are my parents. Yung kahit anong whatever I do, whatever yung I fail or I commit mistakes, they are still my parents. Parang ganon. So doon ko nakuha yung assurance ko na ganito nga yung John 1:12 na those who receive him give you power to become children of God, not born of father's will, nor kunanay dyan na basta ganun. And doon ko nakuha yung doon ang breakthrough ko and ng aking understanding sa aking salvation. So I can easily go to God, approach God, because I am His child. Ako anak niya eh. Yun, spiritually ako anak niya talaga. Yun, pa nagkaroon ako ng nandyan yung assurance na naging nakano sa aking foundation. That's my foundation na wow, anak ako ng Diyos. Nandyan yung assurance ko. Pero pag nag-evangelize kami noon, kahit nandyan sila sa ibang churches, sa ato ma-attend, iba gata, pero sure ka ba sa ano? Ay, walang nakakaalam dyan. Sis, walang nakakaalam dyan. Ganon. So, wala silang assurance. Yung salvation. So, very shallow. Yung ay, born again lang, pero hindi ako sigurado. Ang Diyos lang nakakaalam dyan. So how could you go to church doubting ka that you can be prone to condemnation? Parang ganon. So, yun nga, Pastor, ganon yung because naranasan din namin na lumalabas kami, nag-evangelize. And there I have seen yung kailangan talaga yung wisdom na ang gagamitin natin na para maipasok yung gospel. Meron din, Pastora, yung kwan. Meron hindi ko sinasabi na mali yung kwan na yun. Yeah, I know. Yeah. Ang pinopoint out ko kasi parang yun na yung closing lagi eh. Yeah, tama. Oo, nakuha ko, Pastor. Hindi pa niya kwan. So actually very important yung sinner's prayer because you are actually helping them
you are actually helping them na parang sa kanila yung maramdaman ba nila na kinonfess ko. So parang ganun. Kasi yung mga bagong Christian, parang yung baby na bagong silang, hindi yan ang buhay eh. Humihinga lang yan, nagdedede lang yan. Parang ganun eh. Kaya kung tatanungin mo yung baby ng buhay ka ba? Alam mo ba na buhay ka? Hindi niya alam yan. Hindi humihinga lang yan. Yeah. Abot yung punto na magkakaroon tayo ng spiritual realization na may point na may point na kasi yung sa experience ko, may mga time na memorize ko yung mga verses na yon. But it's just in my head. Parang ito ba yun? Parang ganun. Pero there was a time na kahit without those verses, I just know. Know because I have personal relationship with the Lord. Hindi na sa mga verses, kundi sa mismong ugnayan ko sa Diyos. Because I experience Him, yung buhay ko talagang lumalalim ako sa Diyos. I just know na I have Him and He owns me. Parang ganun. It's not the verses anymore. Pero yung mga nagsisimula sa faith na tinuturo natin, hanggat wala pa sila sa level na yon, we convince them, hey, you are saved. Hindi sila hindi anak ka ng Diyos. So yun yung you can go to Him. You can approach Him confidently. You can go boldly to the throne of grace. So, parang kasi minsan iniisip nila yung hirap sa buhay punishment or dahil So parang ganun yung isip ko. But in my experience, there was a time na I just know it. And hindi agad-agad, hindi pare-pareho yung time. Tama. Hindi pareho yung time na spiritual, parang spiritual breakthrough natin or spiritual enlightenment. Parang so, yun yung pan ko rito na kaya minsan kahit ini-explain natin sa mga Kristiyano, maraming mas magdududa pa yung iba kasi parang hindi, parang gaganon sila eh. But samahan lang natin sila. We tulungan natin sila na lumakad, gabay natin sa conviction. Pero meron they will realize that they are with the Lord. Pastor, at saka for me, my experience, dito ko rin yung role natin as a pastor. Yung experience ko sa Hong Kong, this is one of the most important assignment of a pastor. You really become a pastor to them na yung relationship ba to your people who you are shepherding. You talk to them often, you talk to them kasi kung minsan kasi nag-a-arise yung question nila. Halimbawa yung mga problema, ayan, and then they doubt na their children. Yung kahit ulit-ulit, anak ka ni Lord. Ganito talaga, ito yung parusa ko sa Panginoon. Parang ganun ba na hindi sila sigurado sa kanilang understanding, and it's there na pumasok yung role natin as a pastor to talk to them, not to condemn them, but to share them the truth that they are a child of God. Yung nung tinanggap na nila, ganon. So, dito ko rin nakita yung how you could pastor them. You talk to them, you pray for them, ganon. And very effective yan kasi the more na you sit down with people, the more you deal with people or you fellowship with people, your kakarode congregation mo, the more na they will appreciate that and they will understand that, they will remember that. Parang ganun ba? And doon uray no da pumanaw da agsugli da mo lang because they remember what you have instilled to them, yung word of God ba, ganon. So that is one of the important iti maysa nga role, iti maysa nga pastor na kailangan itugawan tayo suda, ganon.
pag-pray. Tapos maging sensitive tayo kung minsan sa mga needs, di ba? Na Oo. pag ano ay no ang mga dami kasing mga mga adunay iti reaksyon dagiti no na problemado day tao either nakaringringgor or no, either silent. Maraming mga way na maging sensitive tayo. Adu day iti naging problematic ganun. Although for me hindi ako perfect na pastor kasi actually talagang ang dami kong napagdaanan na ganun kontrabida kaskada nyata. But I still remain to pastor them. I still have in my mind, I am their pastor. Hanggang pag, of course, there are many times na I fail also. Ganun. So, ganun, pastor. Yan ay yung we are talking about this, yung mga, ito yung assurance ba ng salvation? I think even si Jesus, di ba? Even si Jesus sa mga disciples niya, they accepted the Lord, they follow him, pero umabot yung punto na they got it. Oo, pastor. Kaya anusan tayo doon tayo nga na we keep on making them understand kasi darating yung punto na they will, yung sabi nga ni Jesus you will do greater things, they will be doing greater things than us pag naabot nila yung sabihin na spiritual enlightenment or the realization sa mga things kasi pag alis na lang ni Jesus na-realize nila yung mga yun hanggang sa biglang ang gagaling na nila. And you know, sa book of Acts, wala, they were just with Jesus. So, yun at rin. saka advantage yung itong mga pastor dito sa overseas. Dito sa Pilipinas kasi, meron tayong family. Ganon. Pero sa overseas kasi, sa Hong Kong, iba din ang setting doon. Parang ang kanilang bahay spiritually ay sa church. Hindi kasi pag uwi na nila doon sa employer nila, wala na yung syempre kakaroon dagiti ma-deprive da iti aghawak ti cellphone ganun. So this is what makes it different sa overseas. Yung mga pastor sa overseas na yung church is like a home. Yung that should be our mindset. Yung mga pastors ba, that should be the mindset na I am pastoring them. This is their home. They should feel this. Parang ganun ba? Yun yung kagandahan nga ng kagandahan ng setting ng Hong Kong. Kasi kagaya nito, you are active na sa church and at the same time ang daming nakatutok sa oras na mamaya nag-devotion kayo, mamaya nagklase tayo, mamaya may fellowship kayo online. Ang daming time na yung discipleship talaga. Tama. Sa church dito sa Pilipinas ang hirap yung ang hirap. At least kasi dito sa Pilipinas, pastor, andyan yung family mo. Oo. Uuwi ka sa family mo. And then, for example, ako, uwi kami dito, at least one of your family is a Christian, parang ganun. So, pwedeng parang na-follow up yung naririnig doon sa church sa bahay. Parang ganun ba na there is fellowshipping. Kasi din naman family din naman ang nandito, di ba, pastor? Opo. So parang doon sa church, sa bahay, ganon. Pero sa overseas kasi, umuwi ka na sa bahay mo, ikaw na lang. Kasama mo lang mga boss mo, lalo na yung mga boss mo hindi nakakaunawa. Wala. Parang ano ka din. The good news there is, nandyan may baon ka. Pero not all the time nga, lalo na pag nandiyan may family problem.
financial problem, emotional problem, lahat ng problem nandyan na doon. O di that is what makes it, that's my point, Pastor. Mm. That's what makes so, but pag galing ka sa church at na yun na ano ka sa mga fellowship mo, at least pag uwi Ah. mo, ikaw na lang ang ilaw doon sa employer mo. Amen. Di ba, Pastor? So, praise God. Taga, ikat natin itong kuan. Oo. Natin ito. Kasi pag-uumpisan natin itong part 3 niya, pag-aaralan natin si Jesus Christ, how He did it. So, we reflect on His strategy. We will learn on His, like kung paano niya hinubog yung mga taong nasa paligid niya. So, praise God. At least dito, ang point natin na hit natin yung goal natin na of course, may mga methodologies natin, may mga 7 na common na ginagawa natin na minsan, pag hindi natin maiakma, ang mangyayari dyan, nagiging turn off yung akala natin na entry point sana natin sa evangelism. So, yan. Praise God. Thank you, Pastora Imelda, sa mga insights and yung tips. I'm a learning pastor. I was trained to be a teacher. And I'm learning a lot dito sa pag-aaral natin. We pray na may the Lord give us more ideas kung paano natin makagawa ng mga way ng pag-reach out sa mga tao sa panahon natin ngayon. So, paano mga 7 methods na ito, paano natin deconstruct and reconstruct para I believe na effective pa rin 'tong mga to, pero paano natin iakma. Okay? So, that's yung lesson natin ngayong gabi. Praise God. Na-enjoy ko ata itong topic natin ngayon. Purihin ng Panginoon. So, tutuloy natin sa Sunday. Kita-kita ulit tayo. So, start reading the Gospels. Paano kaya si Jesus na nag-reach out sa mga tao? That's the question na i-explore natin next Sunday. Okay, so hinihiling ko kay Pastora Imelda, can you close us in prayer? Sige, Pastor. Ano lang rimuarak. Sige, Pastor. Okay, sa kararagta garod. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Father, we thank you. We glorify you, God. Iti dayto yung apo nga adal, iti dayto nga rabii. Nak kami manin apo Dios, kaninay surom apo dagito nga sursuro tapno iti kastakot. We will use it, oh God, in a wise way. Ajay ada iti akma apo Dios nga panakausara na, Lord, but we need your wisdom, Father. We thank you. Agyaman kami apo Dios, tiya na usar mo ni Pastor Brian nga mga bingay kadagito nga adan, oh God. Lord, teach us on how we're going to operate in this. Like the apo, how we can reach out people according to the wisdom, according to adito times that we are facing, oh God, this generation, Father. We thank you, Lord, that you're going to raise up evangelists, Father God, through, oh God, through us. It starts from us, Lord. And thank you, God, for this alagito nga adal apong apan mi mga agyaman kami apo Dios kan ora pa itiya nagpatuloy mi apo itdam kadi itiya at adupay nga revelation nagiti adal apo dito nga ang susuro mi apo Dios tapos maibingan na pa tinaun-uneg apo nga adal apo Dios agiti sasaong agyaman kami ket uray pay iti panag inanami. Lord, we pray for a good night rest. Restore mo apo dagiti pigsami tapos bumaon kami no bigat napabaro amin apo Dios. Agyaman kami apo, agyaman kami. Ket
Thank you, Lord. Iti protection mo, Apo. Tunggal may sa Apo Dios. Kada kami. Iti tikararag mi, Bapa na Apo Meso Kristo. Amen. Amen. Good night. Kakabsat. Good Good night. night. Good night. God bless. Amen. Good night.